Mahalaga po topic natin ngayon para sa may diabetes, takot magkaroon ng diabetes. Malaki ang koneksyon ng diabetes at kidney disease. Okay? Pag merong diabetes, may tsansa, actually medyo mga 33% sa kanila magkakaroon ng kidney disease. At dahil dito, pagkaraan ng 10 years, 15 years, gusto natin maagapan. Okay, may connection yan. Tawag dyan diabetic kidney or medical term diabetic nephropathy. So, ito yung normal na kidneys natin pag walang diabetes. Okay? Pag may diabetes, pwede makasira. Actually, ang number one cause ng kidney failure, ng mga dialysis, yung mga kidney transplant ay diabetes. Yan ang sumisira sa kidneys. Pangalawa lang yung high blood. High blood nakakasira ng kidney. Pero ito pa, mas panalo pa. Ang nangyari sa diabetes, di ba sinasabi ko nga sa inyo, di ba? Yung ihi, may protina, masyado mabula. Pag in-examine ang urinalysis, may protein. Ayan, no, nagli-leak yung protina. Hindi lang sugar ang lumalabas sa ihi, kaya nilalanggam yung ihi. Ayan, no, nagli-leak yung protein, nasisira yung kidneys. Okay? Kaya tuturuan natin kayo paano to maiwasan. Maganda to mga slides ni Dr. Talaate na nakita ko siya. So, ang nangyayari dito, pag may diabetes, lalo na pag hindi kontrolado, kaya hindi dapat babaliwalain, no? In 10 to 15 years, kaya rin, nagka-diabetes ka edad 40. Pagdating ng mga 50 years old to 55 years old, 1/3, isa sa tatlo, masisira ang kidneys. Okay? Ayaw natin mapasali tayo dun sa isa sa tatlo, 33%. Mas gusto natin mapasali doon sa 66%, dalawa sa tatlo na hindi masisira ang kidneys. Yan, no? 1 in 3 people na may type 2 diabetes, masisira ang kidneys. Diabetes ang pinaka number 1 tagasira ng kidneys. Kaya nagki-kidney failure. Ito yung mas nakakatakot. Sa mga may diabetes, type 1 o type 2. Sa type 1 diabetes, yung diabetes nung bata pa sila, may diabetes sila. 21% kaya namamatay ay dahil sa diabetes. Yun ang nagsisira. Okay? Yan, 21% dahil pala sa kidney disease because of diabetes. 11% naman sa type 2 diabetes, kidney rin ang nagiging problema. Kaya sa Pilipinas, hindi ba kayo nagtataka? Ang dami nating dialysis center kung saan-saan, kahit anong probinsya, may dialysis center. Nasisira ang kidneys dahil sa high blood, diabetes, maalat na pagkain. Hindi nako-control kasi mamaya meron tayong tips paano makaiwas dito. Very important po to. Dati ang may diabetes parang 4% lang eh. Ngayon, sa dami ng matatamis na kinakain, na donuts, soft drinks, iced tea, chichirya, halos 10% na may diabetes ngayon. Lalong dadami ang masisira ang kidneys. Yung mga diabetes na may kidney disease, ano yung nagiging cause of death? Siyempre, merong kidney failure, nag-dialysis. Pwede rin sila ma-stroke, ma-heart attack, ma-heart failure, and sudden cardiac death. Sa pag-aaral po to. Kaya dapat i-control ang blood sugar. Mamaya ituturo ko sa inyo, meron mga 7 numbers na dapat pasado lahat ng may diabetes para makaiwas tayo dito. So, ang normal blood sugar, ito, ayan ang normal. Gusto natin mababa eh. Mababa ang normal kasi 100 and below milligrams per DL, 5.6. Pero pag diabetic na kasi, mataas na, lampas na 126, lampas na 6.5. Kaya pag may diabetes, gusto natin, wag lalampas dito. Kung mapapababa, maganda rin naman. Pero pag basta huwag ka lumampas na 126 o 6.5 yung A1C. A1C, ito yung blood test na pinapakita yung blood sugar mo for the past 3 months. So, mas accurate to. Hemoglobin A1C, blood test din yan, tsaka fasting blood sugar. So, ito po yung mga inaaral namin bilang internist at cardiologist.
Ano mga senyales na may sira na ang kidneys dahil sa diabetes? So, kung may diabetes kayo, ano signs na yung kidney na apektuhan? So, pag in-examine yung ihi, may protina. Ayan, frothy urine. Para siyang iced tea. Yung pag-ihi, maraming bula. Hindi lang yung konting bula. Mabulang-mabula na hindi nawawala yung bula. Pag in-examine mo yung ihi, may protein, may albumin makikita. Yung blood sugar, blood pressure, nagloloko din. Biglang tumataas ang blood pressure. Pag medyo stage 3, stage 4 kidney disease, tumataas na yung blood pressure. Nagmamanas, pwede rin yan, nasisira na kidney. Yung ihi, nagkakaproblema sa ihi, madalas o humihina ihi, yung mata. Pag yung diabetes sumisira na sa mata, yung ugat sa mata nasisira, malamang yung ugat din sa kidneys nasisira, sabay yun. Pati ugat sa puso. Kasi nga, yan nga problema sa diabetes eh. Hindi nga siya bukol, hindi nga siya cancer, pero salbahe siya, sinisira niya. Yung ugat sa puso, ugat sa utak, ugat sa paa, lahat sinisira niya, pati sa mata, pati sa kidneys. Usually, nagsusuka, pag mataas na yung creatinine, nagmamanas, ihi ng ihi sa gabi, blood pressure, tumataas, ito nga, 200 blood pressure. Ito pa ang pinakaayaw natin. Anemia, anemic. Okay? Pag diabetes lang, hindi ka dapat anemic. Diba? Diabetes, hindi dapat babagsak ang hemoglobin mo. Pero pag ang diabetes sumira sa kidneys, ang kidneys gumagawa ng erythropoietin. Siya gumagawa ng isang hormone na pampataas ng dugo. So pag nasira ang kidneys, kaya yung mga nagda-dialysis, may kidney failure, lahat sila anemic. Lahat sila i-inject nung erythropoietin. Marami nasasalinan pa ng dugo. So, pag nagiging anemic na, ibig sabihin, malaki na sira ng kidneys, hindi na gumagana. Yan, weakness. Ano ang mga risk factor? Siyempre, dagdag risk, mas may edad. Mas matanda, matagal na may diabetes. Okay? Lalaki, mas tinatamaan kaysa babae. Pero pwede rin, both sides. Sigarilyo, malaking dagdag pinsala. May diabetes na, naninigarilyo na, hindi talaga po pwede. Mas masisira ang kidneys. At ibang health condition like overweight, high blood, mataas cholesterol, lahat yan nakakadagdag din sa sira sa kidneys. Pasensya na, medyo malalim tong topic ko. Paano malalaman na may sira ng kidneys? Papacheck ang urinalysis. Pag laging may protina, ibig sabihin, nag-uumpisa na ang sira sa kidneys. Ito ang stages ng sira sa kidneys. Stage 1, 2, 3, 4, 5. Stage 5, kidney failure, dialysis na. Stage 1, may sira ng kidneys pero umpisa pa lang. Usually, yung mga high blood, dito nga lalabas sa mga stage 3. Tsaka bago masira, usually mga 10 years. Pag wala pang 10 years yung diabetes, usually hindi pa masisira kidneys mo. Pero pag 10 years, 15 years, tapos hindi controlled ang blood sugar mo, pwede masira. Pero hindi lahat nasisira. Tulad na sinabi ko, 33% lang ang nasisira. 66% nakakalusot at hindi nasisira ang kidneys. Pero sa Pilipinas, tingin ko mas mataas pa sa 33%. Bukod dito, after 10 years diabetes, isa ding problema, impotence. Hindi na tumitigas yung ari ng lalaki. Isa ring problem. Ito yung chart kung gaano katagal yung diabetes. 5 years, 10 years, 20 years, 25 years. Itong pula ang pagbagsak ng kidneys. Paghina ng kidney function. So, una, maayos. After 5-10 years, pasira ng pasira. After 25 years, masisira ng kidney function hanggang dialysis na dito sa dulo. Yan yung mga stages. Ito. Dito na tayo sa solusyon. Ayaw na natin yung bad news. Gusto natin good news. So, ang good news dito, pwede mabawasan ang komplikasyon ng diabetes by 21%. Benefit yan, ha?
Mababawasan yung atake sa puso, 14%. Mababawasan ang stroke, 12%. Mababawasan sira sa mata, sira sa kidneys ng 37%. Makukuha natin lahat nitong magandang benepisyo sa katawan. Panalong-panalo. Alam ng doktor to, ganda ng p-value, 0.001. Sabihin, super benefit to kung makokontrol ang blood sugar mo. Kaya kailangan makulit so yung matatamis talaga. Kaya tubig eh. Soft drinks, iced tea, tubig. Buko ba gusto nyo? Tubig na lang. Fruit juice sa lata, tubig na lang. Prutas, pwede siguro mansanas. Pero hindi mangga, hindi grapes. Tubig lang talaga ang pwede pag diabetes. Kasi takot tayo dito eh. Lalo na pag hindi tayo controlled eh. Ito na. 2, 4, 6, 7. Itong 7, kailangan natin to para hindi masira ang kidneys. Dito ang pinakasolusyon. Ito ang bibigay sa iyo ng nephrologist, ng internist. Pag na-control tong 7, panalo kayo, ligtas kayo, normal ang haba ng buhay, hindi magdadialysis, hindi ma-heart attack. Tingnan natin ano tong 7 na kailangan. Pero syempre, doktor nyo. Sa tulong ng doktor nyo, pero kailangan alam nyo. Doc Lisa, kita ba nila? Number 1, blood pressure mo dapat wala pa sa 130/80. Huwag lalampas. Mababa ang level niya. Hindi siya 140/90 ah. 130/80 ang maximum. Kasi nga, may diabetes ka. May diabetes at kidneys ang binabantayan eh. Ito mamaya tuturo ko sa inyo. May gamot na binibigay. ACE inhibitor, lahat ng pril, enalapril, captopril, ARB, losartan, valsartan, pipili isa. Yan ang bibigay ng nephrologist nyo. Maximum dose as tolerate. Hindi pwede inumin basta-basta, doktor lang magbibigay. Blood sugar dapat control, less than 6.5. Yan ang gusto. Mga 126 yan, ganyan. Cholesterol dapat mababa. Ano, less than 100 yung bad cholesterol. Hindi pwede anemic. Ayan, delikado ang anemic. Dapat ang hemoglobin 11 o 12. Hindi pwede less than 10. Ito, dapat nga naka-aspirin pero doktor nyo magsasabi. Doktor lang magbibigay. May pros and cons ang aspirin. At sigarilyo, 0. Bawal manigarilyo kahit nga sa mga passive smoking. Ito po. Pag nakuha natin itong 7, okay na kayo. Kahit kanino kayong specialista, pumunta sa abroad, sa Pilipinas, sa mamahaling ospital, kahit sino pa pinaka-super specialist na pupuntahan nyo, ito pa rin talaga bibigay sa inyo. Ito, pag nagawa nyo to, safe ang kidney, safe ang puso, safe ang diabetes. Kasi nga, ang taas ng risk eh. Ganito nangyayari kasi. Pag-usapan ko lang yung gamot. Ganito kasi nangyayari. Although hindi nyo to mabibili, maganda alam ninyo para saan yung iniinom nyo. Ito nangyayari pag may diabetic nephropathy. Pag nasisira yung kidneys nila, lumalaki itong isang artery, lumiliit itong isa. So, na-adjust niya ng gamot. Okay? Ito yung gamot. ACE inhibitor, lahat ng pril. Captopril, enalapril, lisinopril, or ARB. Choose one lang. Hindi siya kino-combine. Kung meron ka ng enalapril, hindi mo na kailangan ng losartan. Ito, kahit saan dito, irbesartan, losartan, olmesartan, valsartan, lahat ito. Ayan. So, para makontrol yung kidneys, para hindi lumala, para hindi umabot sa kidney failure, para makontrol, ito ang binibigay. Pero, doktor lang ang magbibigay. Kasi meron lang stage na pwede siya bigyan. Pag umpisa pa lang na hindi pa ganun kataas ang creatinine, pwede pa siya. Pero kung malala na, magdadialysis na, hindi na po pwede rin to. Parang sa umpisa lang siya po pwede. Kasi nakakataas din ng potassium later on. Pag nasira kasi, naiiba na. Okay? So, pag umiinom kayo nito, babalik tayo. So, kung meron kayong kidney disease dahil sa diabetes o anuman cause, wala tayong choice. Babalik tayo sa nephrologist ninyo every 3 to 4 months. Walang takas. Yun, walang libre, walang mura. Kasi, hindi natin masyo-shortcut eh. Kasi kung magpapakita kayo every year, ay baka pagbalik, dialysis na.
Baka pagbalik, creatinine mataas na. Mahirap eh. Okay? 7 ways to prevent kidney disease. Blood sugar dapat controlled. Blood pressure. Stop smoking. Alcohol. Ayan, pati medicines niyo. Sa tubig, depende nga. Siyempre, sa umpisa, dapat maraming tubig. Protina, depende. Di ba sinabi ko nga sa inyo, pag medyo end stage na, binabawasan na yung protina. Yung potassium, chinecheck din kasi. Pag malala na kasi yung kidney disease, hindi na rin pwede ang potassium. Ayaw natin kasi umabot sa ganito. Di ba? Pag end stage na, malala na, papunta na sa dialysis. Either hemodialysis, peritoneal dialysis, o kidney transplant. Diba? Gusto nga natin maagapan siya. Short tips lang para lang makontrol ang diabetes, iwas stress, pag infection, tumataas ang blood sugar, may mga gamot na nakakasira na hindi maganda sa diabetes, mga steroids. Sa protina, dapat tamang-tama lang yung daming kinakain. Pati artificial sweetener iwas din kung may diabetes. Okay, black coffee na lang. Alak din, bawasan. Huwag madi-dehydrate. Ang diabetic, dapat malamig lang ang lugar. Huwag magpapainit. Huwag magpupuyat. Puyat, mataas ang blood sugar. Okay? Mga bawal kainin, alam nyo naman yung mga matatamis Ayan naman yung mga matatamis. Diba? Naturo ko na naman sa inyo. Siyempre, sa kanin, refined carbohydrates, mas babawasan. Alam nyo naman din nyo pwede kainin. Konting-konti, kung talagang di kayo makatiis, di maliit na peraso lang. Processed food, fried foods, diba? Fast foods. Luto na lang sa bahay. Kasi pag sa restaurant talagang aalatan nila, talagang tatamisan nila. Like kahapon, may nakita kami ni Doc Lisa, croissant. Croissant nga, sobra na nga oily, sobra na buttery. Pinatungan pa ng maraming cream or croissant, pinatungan ng chocolate, pinatungan na ng lahat. Masarap, maalat, masama. Ayan, pati alak. Saan pa nakatulong itong tips natin? Diabetic kidney disease. So, kung meron kayong diabetes, balik tayo sa inyong doktor. At sabi ko nga, babantayan itong 7 factors na talagang kailangan kontrolado para humaba ang inyong buhay. Salamat po.